mapuputihan namin yung aming operasyon. So nagkaroon ng magandang ugnayan sa pamamagitan ng mga local chief executive at saka ng mga mamamayan doon sa lugar na yan at ng ating mga 14th Infantry Battalion. Sa kabila ng patuloy na panghihikayat na ginagawa ng mga rebeldeng komunista at sa mga hindi kanais-nais na gawain ng mga ito tulad na lamang ng pagpapanggap bilang mga health workers ng tinaguriang Morong 43 kung saan ayon sa kanya 21 dito ay mula sa Southern Tagalog, 8 ay mula sa lalawigan ng Silangang Mindoro. Hindi pa rin nila inihihinto ang pagtulong sa mga mamamayan at iparamdam na hindi sila pinababayaan ng gobyerno. Sa huli mensahe ni Major General Segovia ang papuri sa kasipagan ng mga kasundaluhan at panawagan naman niya ang pagtutulungan para sa pagpapanatili ng peace and order lalong higit sa lalawigan ng Silangang Mindoro. Siyempre, nais kong papurihan yung mga kasundaluhan ko rito sa nasasakupan namin sa Southern Tagalog sa kanilang magandang pinapakita disiplina at saka pagtulong sa mga mamamayan. Ngunit nais ko siyempre manawagan sa ating mga mamamayan dito sa Southern Tagalog, lalo na dito sa napakagandang isla ng Mindoro. Kami ay nagpapasalamat na sa kanilang pagtulong at sana ito ay magtuloy-tuloy sapagkat yung isang maganda at matatag na peaceful na lugar ay magre-resulta sa magandang ekonomiya ng Mindoro. Sa ibang balita, isang sanggol na lalaki ang aksidenteng naianak sa loob ng isang barangay multicab alas 4:45 ng hapon, araw ng Lunes, ika-5 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Ang ginang na kinilalang si Virginia Quilla ng Barangay Buhuan ay inabot ng panganganak sa mismong loob ng sinasakyang multicab ng Barangay Komunal habang bumabiyahe patungo sana ng Provincial Hospital upang kumonsulta sa doktor. Kwento ng ginang, linggo pa lamang ng madaling araw nang maramdamang unti-unting humihilab ang kanyang tiyan, dahilan upang magdesisyon na ikonsulta na sana ang kanyang 9 na buwan at 2 linggong pagbubuntis. Sa tulong ng mga kawani ng Barangay Komunal sa panguna ni Kapitan Jose Gandia, sinamantala nila ang oras na ihatid sana sa ospital si Virginia, ngunit habang binabaybay nila ang Barangay Sapul ay doon na nga inabot ng panganganak ang ginang. Dagdag pa ng mga kasama sa insidente, humingi na lamang sila ng tulong sa kabahayan na malapit sa pinangyarihan ng panganganak. Isang hilot na rin ang tumulong na malinisan at masikaso ang mag-ina sa loob ng nasabing sasakyan matapos na manganak. Paniwala naman ng pamilya ng ginang na swerte ang hatid sa kanila ng nasabing insidente. Hindi naman namin sinasadya na doon ako mapaanak. Doon ako mapaanak sa na yun. Ako'y tuwan-tuwa at ang akin nung napa sa isip nakaraos ng maluwalhating hindi ko siya nadala sa ospital. Susunod, programa para sa Nutrition Month, binuksan na ng City Health and Sanitation Department. Tampok ang balitang yan sa pagbabalik lamang ng TVNet News Live. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture. That's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JP Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Magkabahay sa pamahay, Barsanaga Nauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees. Offers townhouse and duplex units, lot area 62 square meters, floor area 36 square meters. At 375,000 price package, only 2,100 monthly through Pag-ibig. Wide landscaped entrance, guardhouse, perimeter fence, parks and playground, big water tank, cemented roads, electric supply with concrete posts, with nearby commercial area. Model units available at the site for viewing. Pamahay Project Owner, Westchester Realty Corporation. Marketing Manager, RGV Real Estate Center Incorporated. Call 288-2173 or log on to www.rgvcenter.com. Magkabahay sa pamahay, Barsanaga Nauhan.
Formal nang sinimula ng City Health and Sanitation Department at City Government ang Nutrition Month kung saan layo ng departamento na palakasin ang kampanya laban sa malnutrisyon mula sa bawat barangay, partikular na sa mga nanay upang mas mabigyan ng sapat na pangangalaga ang kanilang mga anak. Ang taunang Nutrition Month na may pangkalahatang tema na sa pagkain tama at sapat wastong timbang ni baby ang katapat ay tumutukoy sa pagbibigay ng dagdag kaalaman sa paghahanda ng wastong pagkain at tamang kalinisan para sa mga sanggol. Isa rin sa adikain ng proyekto ay ang ipaalam sa mga ginang ng tahanan na dapat maging pangunahing prioridad nila ay bigyan ng wastong kaalaman sa pagpapakilala ng pagkain gulay at kung paano ito ihanda sa kaaya-aya na panlasa ng bata. Inaasahan din na patuloy ang magiging magandang programa ng City Health na iikot sa konsepto sa paglaban at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa malnutrisyon kahit matapos na ang Nutrition Month. Ang team natin ay ipinaprovide yan sa atin ng National Nutrition Council, which is the lead agency in the implementation of nutrition program. So every year, at least 1 month before the nutrition month is binibigyan tayo ng mga talking points. So kasama na yung team. Yearly yan, iba't ibang team. But then, meron tayong ilang mga programa pa na binibigay ang ating nutrition section, ang ating Department of Health, para continuous yung pagbibigay natin ng kaalaman sa mga magulang. Saka masisipag yung ating mga BNS, Barangay Nutrition Scholar, ganoon din yung mga BHW natin. Samantala, kaugnay pa rin ang pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong buwan ng Hulyo. Isa sa mga unang nagsagawa ng aktibidad para sa nasabing Celebration Month ay ang San Vicente West na ginanap noong Sabado, ika-3 ng Hulyo taong kasalukuyan sa mismong barangay hall ng nasabing lugar. Isang patimpalak sa larangan ng pagluluto at Search for Nutrition 2010 Mother and Child ang ginanap. Nagwagi sa Search for Best Mother and Child ang mag-inang sina Michelle at Paula Magbantay na nakakuha ng cash prize at grocery items. Samantala, wagi naman sa patimpalak ng pagluluto ang isang grupo ng mga kababaihan na nagluto ng chop suey, pakbit at pritong tilapia. Sa 4 na grupong kalahok, naging batayan sa nasabing cooking demo ang taste and texture, table setting at presentation. Nakamit ng mga nagwagi ang cash prize, grocery items at titulong Best in Cooking Demonstration. Ayon naman sa mga nag-organisa ng aktibidad, ang nasabing maiksing programa ay bahagi pa rin ng taunang selebrasyon ng Nutrition Month, kung saan nakatuon sa wastong nutrisyon ng pagkain para sa malusog na kabataan. Aktibidad ay idinaluhan ng isang representante mula sa City Health Office, presidente ng Barangay Nutrition Scholars, mga residente at konsehal ng Calapan City na si Honorable Edel Ilano. Kung pagkakaroon ng cooking contest sa mga magulang, ay doon mo malalaman kung paano nila i-prepare ang mga pagkain sapat, tama, at sa murang halaga na naangkop sa kanilang mga baby, sa kanilang mga sanggol. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.